Wellman TV. Dino Perkins. Kabanata 11 dumating si Mr. Andrew. Ang mapang-asar na sinabi ni Jennifer na may kasamang B na salita ay natigilan kay Jessica. Si Jennifer, na karaniwang nakikipag-usap kay Brittany, ay hindi nagkaroon ng pagkakataong makipag-ugnayan kay Jessica noon, kaya hindi niya ito nakilala. Nakaramdam ng pang-iinsulto, ibinaba ni Jessica ang kanyang burger at malamig na nagtanong, "Sino ka?" "Ikaw, isang murang babae." Ang lakas ng loob na tanungin kung sino ako. "Kung gayon, hayaan mong sabihin ko sa iyo, ako si Jennifer, ang presidente ng Zenbite." "Ang presidente ng Zenbite? Tinatawag mo akong murang babae? Kung kakain ka nitong talunan, ano pa ang itatawag ko sa iyo?" "Hey," pang-uuyam ni Jessica, piniling huwag nang makisali pa kay Jennifer. Magsisimula na ang press conference, at kailangan niyang maghanda. Bago umalis, nilingan niya si Dino. "Dino, ikaw ang magdedesisyon ng listahan ng partner para sa araw na ito." Pagkaalis niya, tumawa ng mapanukso si Jennifer. "Loser, bagay kayo ng murang babaeng yan." Lahat ng malalaking salita, sino siya sa palagay niya, na nagsasabing ikaw ang makakapagdesisyon sa listahan ng partner ng TMO. Habang nagsasalita si Jennifer, tumunog ang kanyang telepono. Dahil sa ingay sa venue, lumabas siya para sagutin ang tawag. Biglang, ang anunsyo sa malaking screen sa entablado ay nabasa, Healthyland Strategic Cooperation with Armcorp. Sign ng ceremony at press conference. Sa pagbabasa ng mga linyang ito, nataranta ang lahat sa venue. Armcorp. Hindi ba dapat TMO? Biglang napuno ang venue kung saan 12-dosenang manggagawa ang mabilis na naglatag ng red carpet, nag-aayos ng espasyo, pinapalitan ang regular na bottled water sa mga upuan gamit ang imported na premium na tubig, at pinapalitan ng mga ordinaryong flower basket sa entablado ng mga dekalidad na sariwang bulaklak. Pagkatapos, pumasok sa bulwagan ang isang grupo ng mga nakamamanghang babae na nakasuot ng sleek gown, na nagpapakita ng kagandahan at karisma. Pumila sila sa magkabilang gilid ng pasukan, na lumikha ng isang kapansin-pansing magandang tanawin. Sabay-sabay silang yumuko at binati ng matatamis na boses, "Welcome, Mr. Andrew." Dumating si Andrew, nakasuot ng custom na Armani suit at tinitingnan ang bawat pulgada ng mga business elite. Pumunta si Jessica sa harapan niya at nagtanong, "Anong ginagawa mo dito?" "Nakakagulo. Hindi ako nagdudulot ng gulo. Nandito ako sa ngalan ng Armcorp para pumirma ng isang strategic cooperation agreement sa Healthyland at magdaos ng joint press conference." Sa kanyang mga salita, ang silid ay sumabog sa pagkalito at hindi paniniwala. Hindi ba dapat makamit ng TMO ang estratehikong pakikipagtulungan sa Healthyland? Paano ito lumipat sa Armcorp? "Nag-sign kami sa TMO para hindi direktang kumonekta sa The Grant sa pamamagitan ng kanilang impluwensya, tama ba? Ngayong hindi na nakikipagtulungan ang The Grant sa The Matthews, nangangahulugan ba iyon na ang ating mga pamumuhunan sa ngayon ay kulang sa tubig?" Ang buong bulwagan ay sumabog sa isang huni ng mga boses, at si Jessica ay naiwang tulala, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Ayon humakbang si Dino. "Lahat, please stay calm. Pipirma nga ang Healthyland sa TMO. Kung ang huling kontrata ay sa Armcorp sa halip na TMO, handa kaming magbayad ng 10 beses ng indemnity sa lahat ng mga kasosyo. Sino ka? Maaari ka bang gumawa ng mga ganitong pangako sa ngalan ng TMO? Kahit na kaya mo, may awtoridad ka ba?" Nang makitang nag-alok si Dino ng ganoong kahindik-hindik na kondisyon, hindi napigilan ni Andrew na matawa. Siya ang assistant ni Jessica. Mayroon siyang buong awtoridad na kumatawan sa kanya. Kaya, kung ang Healthyland ay hindi pumirma sa TMO ngunit sa Armcorp na aking kinakatawan, sinisiguro ko sa iyo, hawakan ng TMO upang makakuha ng 10 beses ang paglabag sa pagbabayad ng kontrata. Sa napakataas na indemnity, hindi basta-basta malugi ang TMO. Ang mga Matthew ay lubos na masisira. Sabik na pisang tulad ng mga langgam sa isang mainit na kawali, si Jessica ay walang ibang mga pagpipilian. Tinatawagan niya ang contact ni Healthyland ngunit walang tugon. Ano ang nangyayari?
Lumapit si Andrew sa tenga ni Jessica at nagbanta, "Jessica, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Sumang-ayon na pakasalan ako ngayon, at sisiguraduhin kong patuloy na pipirma ang Healthy Land sa TMO. Kung hindi, mabangkarot lang ang haharapin ng TMO, at masisira ang pamilya mo." Kabanata 12 Master Dino. Sinadya ni Andrew na mag-iwan ng clue para mapagkamalan ni Jessica ang kanyang bluster bilang isang tukone para bitag siya. Alam niyang palaging maingat na nagsasagawa ng negosyo si Jessica, at ang normal na indemnity sa kontrata ay maglalagay sa TMO sa alanganin, hindi sirain ang The Matthews. Ngunit kung ang indemnity ay tumaas sa 10 ulit, ang The Matthews ay mapapahamak. Sa sandaling bumagsak ang The Matthews, wala nang magagawa si Jessica kundi maging isang laruan sa mga kamay ni Andrew. Samantala, nagawa ni Jessica na makausap ang contact person sa telepono. Hindi niya namalayan na palihim na pinadalhan ni Andrew ang contact na iyon ng mensahe para tawagan siya. Matapos ibitin ang tawag, nabawi ni Jessica ang kanyang kumpiyansa. "Hey, Andrew, sa tingin mo kaya mo akong laruin ang mga larong ito?" Parang bata. Lumapit si Jessica sa podium, kinuha ang mikropono, at tiniyak sa madla, "Ladies and gentlemen, if today TMO failed to sign with Healthy Land, we will pay everyone tenfold the breach of contract penalty." Mangyaring maging matyaga. Ang seremonya ng pagpirma at press conference ay magpapatuloy ayon sa plano. Hindi pa nagtatapos si Jessica, sabay-sabay na sumigaw ang mga babaeng nasa kipaw, "Welcome Anthony Stevens." Dumating na si Anthony, kasama ang mga tauhan ng Healthy Land, kasama si Brandon Grant, ang ugnayan kay Jessica. Mabilis na pinuntahan sila ni Jessica. "Brandon, nasaan si Master Joshua?" Si Master Joshua ay tinawag ng hindi inaasahan at hindi siya dumalo sa seremonya ng pagpirma ngayon. Ang lahat ng mga gawain ng Healthy Land sa Delvon Hub ay pinamamahalaan ng nangungunang disipulo ni Master Joshua, si Mr. Anthony. Sabik na iniabot ni Jessica ang kanyang kamay. "Mr. Anthony, ikinagagalak kitang makilala." Nilagpasan siya ni Anthony, dumiretso kay Andrew. "Mr. Andrew, kasama ang Healthy Land at ang estratehikong kooperasyon ng ArmCorp, dapat tayong magtulungan upang masakop ang merkado ng Delvon Hub." Nauwi sa gulo ang dating kalmadong venue. Natigilan si Jessica. "Brandon, hindi mo ba sinabi sa telepono na ang seremonya ng pagpirma ngayon ay walang mga issue?" "Siyempre, walang issue. Pero hindi ko sinabing pipirma tayo sa TMO." Si Jessica, ang kanyang mga mata na namumula sa galit ngunit pinipigilan ang kanyang mga luha, ay walang ideya kung paano haharapin ang sitwasyon. Si Dino na tila walang pakialam ay biglang nakatanggap ng text message. "Master, nasaan ka? Kailangan kong magmadaling bumalik sa Washington ngayong hapon dahil sa isang emergency sa pamilya. Gusto kong makasama ka sa tanghalian. Ang International Conference Center. Master, hintayin mo ako. Kalahating oras na ako." Habang si Dino ay abala sa pagte-text, isang galit na si Brittany ang lumapit sa kanya. "Ano ang ginagawa mo sa iyong telepono sa ganitong oras? 10:30 na. May kalahating oras pa bago ang sign ng ceremony." Si Brittany, nabigo, ay nauutol sa mga salita, "Kung hindi dahil sa iyo, itong walang sinumang nag-aanunsyo ng 10 beses na bayad pinsala, si Jessica ay wala sa ganitong kaguluhan." Lumapit si Andrew, nasa bulsa ang mga kamay, ngumisi ng matagumpay kay Jessica. 10 beses na mabangkarot ang indemnity sa The Matthews kahit ibenta nila lahat ng kumpanya nila, hindi ba? Kung gusto mong iligtas ang The Matthews ngayon, isa lang ang paraan, marry me. Hindi sinang-ayunan ni Jessica ang mga ikinilos ni Andrew ngunit alam niyang talagang gusto niya ito, na patuloy siyang hinahabol sa mga nakaraang taon. Ngayon ay na-corner na at wala nang natitira pang mga pagpipilian, maaari lamang sumang-ayon si Jessica kay Andrew na iligtas ang TMO at pangalagaan ang The Matthews. Isang luha ang palm attack sa kanyang pisngi. Ito ba ang kanyang kapalaran? Biglang may sumigaw. Nandito na si Master Joshua. Tumangala si Anthony, at totoo nga, dumating na si Joshua. "Mr. Andrew, ang personal na presensya ni Master Joshua sa seremonya ng pagpirma ay isang makabuluhang pag-endorso para sa iyong pamilya.
Malapit nang magbago ang kapalaran ng iyong pamilya. Tara batiin natin siya. Mabilis na inakay ni Anthony si Andrew patungo kay Joshua, na ipinakilala, Guro, ito si Mr. Andrew, presidente ng Armed Corps. Master Joshua, ikinagagalak kitang makilala. Inabot ni Andrew ang nanginginig niyang kamay, excited na makipagkamay kay Joshua para patatagin ang ugnayan ng The Armstrongs at The Grants. Pero nilagpasan siya ni Joshua, parang batang excited na sumugod kay Dino. Ang kamay ni Andrew, nanginginig sa pag-asa, ay naiwang awkward na nakabitin sa hangin. Master Dino. Kabanata 13. Sino si Master Dino? Tumakbo si Joshua sa gitna ng karamihan, sabik na tumawag at nawala ang kanyang sapatos sa proseso, hindi pinapansin ang kanyang imahe sa harap ng iba. Nagulat ang lahat ng dumalo. Master Dino. Sino si Master Dino? Paano niya nagawa si Joshua? Kumilos ng hindi karaniwan. Nandoon ang lahat ng elite mula sa business circle ni Delvin Hub, at kilala nilang lahat ang isa't isa. Isang bilog ng nalilitong sulyap ang bumalot sa silid. Na walang pamilyar na mukha upang makilala. Pagkatapos tumingin sa paligid, lumingon si Jessica kay Brittany at nagtanong, ikaw ang bahala sa pag-check-in ng mga bisita ngayon. May nagngangalang master ba? Dino. Napailing si Brittany, naalala, walang bisitang pinangalanan. Master Dino sa listahan, wala kahit sinong Dino. Kung gayon, sino si Master Dino? Naguguluhan si Jessica. Lumingon si Dino na may bahagyang ngiti, lantarang inamin, ako ito. Ikaw. Ikaw si Master Dino. Hindi makapaniwala si Jessica. Sumimangot si Brittany, paano naging ikaw iyon? Isang walang ginagawang panuurin sa kanyang sarili. Paano ka, isang riffraff mula sa kanayunan, ay makikilala ng isang tao ng Master Joshua? Tangkad. Galit na galit si Jessica kay Dino para sa kanyang di umano'y kakaibang mga pag-aangkin tungkol sa bayad pinsala at ngayon ay sinasabing si Master Dino. Meron ka ba? Hindi sapat na gulo. O natutuwa ka sa pagpapahirap sa akin ng higit pa? Hindi na nag-abalang magpaliwanag si Dino dahil naabutan na siya ni Joshua at niyakap siya ng mahigpit. Master Dino, sobrang namiss kita. Lahat, kasama sina Jessica at Brittany, ay ganap na natulala. Ang eksena sa harap nila. Ang lalaking ito, na inakala nilang walang tao sa kanayunan, ay si Master Dino. Mula nang tayo ay maghiwalay kagabi, ako'y paikot-ikot, hindi mapakali. Sa aking isip ay puno ng lahat ng iyong ibinahagi, aking mahal. Master Dino. Tumigil ka, tumigil ka. Kung magpapatuloy ka, ang mga tao ay makakakuha ng maling ideya. Ayokong makompromiso ang reputasyon ko tulad ng ginagawa mo. Hindi naintindihan. Misunderstood ano? Napag-usapan namin ang mga formula na iyon hanggang gabi kagabi. Naintindihan ko lahat ng ipinaliwanag mo, pero pagkaalis mo, nataranta na naman ako. Ang flight ko pabalik sa Washington ay 2:00 ng hapon, at mayroon pa kaming ilang oras. Humanap tayo ng lugar, mananghalian, at pag-usapan ito. Kailangan kong alisin ang lahat ng aking mga pagdududa bago ako bumalik ka. Sinubukan ni Joshua na hilahin si Dino, na nakaugat na parang isang matatag na poste, na ganap na hindi natitinag. Master Dino, alis na tayo. Hindi ako makaalis. Bakit hindi? Galit ang amo kong si Jessica. Hindi niya ako binibigyan ng oras, kaya hindi ako makakapunta. Kabanata 13. Sino si Master Dino? 3/3. Ang boss mo, Jessica. Itinuro ni Dino si Jessica, at nang makita siya, maging si Joshua, na nakakita ng maraming magagandang babae, ay saglit na nasilaw. May chismis na minsang nanalo si Jessica sa isang beauty pageant ngunit isinuko niya ang pamagat sa hindi alam na dahilan. Siya ang pinakamagandang babae na mayroon siya. Kailanman nakita, bar wala. Matalino man siya, nahulaan agad ni Joshua na dapat ay kay Dino siya. Asawa. With a beaming smile, he courteously addressed Jessica, Miss Jessica, pwede ko bang hiramin ang Dino mo ng 2 oras lang? Pangako ko tayo. Hindi matatapos ang 1 minuto. Josh, huwag ka nang manggulo dito. Maaaring gumana ito sa ibang tao, ngunit tiyak na mabibigo ito sa iyo.
Bakit? Kasi yung healthy land ang nakasakit sa amo kong si Jessica. Napaluha siya sa mga nasira mong pangako. Kabanata 14 na asawa ni Master Dino. Hinding-hindi sasaktan ng healthy land si Jessica. Ay, tama na. Ngayon ay, dapat ay ang masayang araw ng pagpirma sa pakikipagtulungan sa TMO. At ang aking hindi pagsipot ay talagang isang sirang pangako. Iyon ay hindi mapapatawad. Sa akin, humihingi ako ng tawad kay Jessica. Para ipakita ang sinseridad, mabilis na tumayo si Joshua at yumuko ng malalim. Jessica. Josh, nagpapanggap ka bang bulag? O masyado ka na bang matanda para mahuli ang punto? Hindi ako. Hindi ba ang kawalan ko ang punto? Hindi ikaw. Kung gayon ikaw ay dapat na hindi marunong bumasa at sumulat. Hindi mo ba nababasa ang malalaking titik sa screen? Lumingon si Joshua at nakita ang nakasulat, agad na namula ang mukha niya sa kahihiyan. Pinandilatan niya si Anthony at nagtanong, anong nangyayari? Sa hindi ko alam. Kagagawa ni Brandon. Ang hindi inaasahang pagpapalihis ni Anthony ay nahuli kay Brandon. Sinisisi ba siya ni Anthony noong si Anthony ang puwersahang pinalitan ng kasunduan mula sa TMO patungong Armcorp? Ngayon ay hindi nang ahas na tumutol si Brandon. Kung ibinunyag niya ang katotohanan, nangangahulugan ito ng problema para kay Anthony at sa kanyang sarili, at nakinabang din siya sa pakikitungo kay Andrew. Kung balikitin niya ito, parehong may utang sa kanya sina Anthony at Andrew. Kung tutuusin, empleyado lang siya. Maaari siyang bayaran sa pagtatrabaho. Kabanata 14 na Master Dino S. Will. Armcorp kung hindi siya makakasama sa healthy land, di ba? At kung mahawakan niya ito ng maayos, baka mas mataas pa ang sahod niya. Gamit ang katwiran na ito, tumayo si Brandon. Master Joshua, ang una naming kasosyo ay TMO, ngunit ang The Matthews ay hindi tulad ng dati. Bumaba ang kanilang kapangyarihan, kaya naman sa huli ay pinili namin ang Armcorp. Ang mabilis na paglaki ng Armcorp sa mga nakalipas na taon ay higit pa sa TMO. Ang healthy land na nakikipagsosyo sa Armcorp ay ang mas mahusay na pagpipilian. Isa. Tama na. Sa mata mo, ako ba si Joshua, isang taong nagmamalasakit lang? Benepisyo. Isang taong makakasama kung sinong mas makapangyarihan. Ako. Sir, hindi po yun ang ibig kong sabihin. Natanggal ka. Maaari lamang makipagsosyo ang healthy land sa TMO hindi lang. Healthy Land at TMO, ngunit ang The Grants ay makikipagtulungan ng direkta sa The Matthews. Ang lahat ng magiging pamumuhunan ng The Grants sa Delvon Hub ay hahawakan ng TMO. Bumaling muli si Joshua kay Jessica, puno ng pambabala ang mukha. Jessica, walang galang ang mga tao sa ilalim, pasensya na nagalit sila sa iyo. Bilang paghingi ng tawad, nagpasya akong magdagdag ng dagdag na 50 bilyon sa paunang napagkasunduang pakikipagtulungan. Kokontrolin mo ang lahat ng pondo. Biglang dumating ang kaligayahan kaya hindi makapaniwala si Jessica. Siya ay nakaugat sa lugar, natulala sa katahimikan. Bumalik si A. Partnership at isang karagdagang pamumuhunan na 50 bilyon mula sa The Grants ay parang paghila ng The Matthews diretso mula sa impyerno patungo sa langit. Ito ay masyadong fantastical, masyadong hindi ka panipaniwala. Kabanata 14 na Master Don White. 3/3. Jessica, kung naiinis ka pa, hindi ko pwedeng hiramin sayo si Master Dino. Pwede ba ako? Paano kung magdagdag ako ng isa pang 50 bilyon, ginagawa itong 100 bilyon sa kabuuan? Napaawang ang bibig ni Jessica sa gulat bago nagmamadaling nagpaliwanag. Master Joshua, napagkamalan mo ako. Ito ay hindi lamang isang bagay ng kapag nananghalian kasama si Dino, maaari mo pa siyang ihatid pabalik sa Washington. Kung gusto mo. Ang estratehikong pakikipagtulungan sa pagitan ng Healthy Land at susunod ang TMO sa napagkasunduan kanina. Kung nais mong magdagdag sa iyong investment, magagawa mo ito kapag napatunayan na ng TMO ang resulta. Ang kanyang tugon ay labis na humanga kay Joshua. Angkop talaga para kay Master. Ang asawa ni Dino, ang babaeng pinili ng kanyang Panginoon.
Siya ay pambihira. Sa pagbabalik sa venue pagkatapos ng kanyang tawag, natakot si Jennifer nang malaman na ininsulto niya si Jessica. Sa pamamagitan ng pagkakasala kay Jessica, ang landas upang makipagtulungan sa TMO para sa kanyang kumpanya ay naputol na ngayon. Sa isang desperadong hakbang, humakbang pasulong si Jennifer. Master Joshua, hindi ka makakapag-collaborate sa TMO. Kabanata 15 ang katibayan ni Jennifer. Master Dino. Isa lang siyang nobody. Determinado si Jennifer na makuha Joshua para bawiin ang kanyang pahayag. Makakatrabaho lang ng Healthy Land ang Armcorp, at hindi siya papayag na makipag-ugnayan sa isang pervert na katulad Dino para muling isaalang-alang ng TMO ang kanilang pagtutulungan. Iyon ay gagawin. Si Dino ang bida, at tumanggi si Jennifer na mangyari iyon. Sa kanyang mga mata, ang isang tulad ni Dino ay kabilang sa gutter. Napatingin si Joshua kay Jennifer at nagtanong, "Sino ka?" "Kumusta, Master Joshua? Ako si Jennifer, ang presidente ng Zenbyte. At anong negosyo mo kung saan ako nakikipagtulungan? Kung nagtatrabaho ka sa TMO, masisira nito ang iyong reputasyon." "Bakit?" Kinuha ni Jennifer ang kanyang telepono, ikinonekta ito sa Bluetooth system, at inilabas ang nilalaman sa malaking screen. Ayan na, ang mga larawan ni Dino at ang mga chat log para makita ng lahat. "Master Joshua, ngayon nakikita mo na. Ang taong tinutukoy mo bilang Master Dino ay isang pervert. At ako ang babaeng na biktima sa mga larawang ito. Kung nakikipag-collaborate ka sa TMO, nakikipag-collaborate ka sa isang pervert." Kapag lumabas na ang balita, hindi lang ang katayuan ng Healthy Land ang magdurusa, kundi ang iyong personal na reputasyon ay masisira rin. Si Andrew, na wala ng pag-asa hanggang ngayon, ay nakakita ng pagkakataon para sa counterattack sa pamamagitan ng trump card na nilaro ni Jennifer. Panginoong Joshua, itong Dino na ito ay hindi lamang isang bastos na prowler. Siya rin ay isang manloloko. At ikaw. Ako ang presidente ng Armcorp, Andrew. Sinasabi mong manloloko si Master Dino. May proof ka ba? Bigla at malala ang sakit ng tatay ni Jessica. Tumawag ako. Ang pinakamahusay na manggagamot ni Delvin Hub, si Master Christopher, na hindi nagawa. Iligtas mo siya. Sa huli, si Joseph ay di umano'y naligtas ng walang sinumang ito. Dino. Noong una, naisip ko na ang kanyang mga kasanayan sa medikal ay dapat na malaki. Ngunit kalaunan ay natuklasan ko na ang malaking alupihan na inangkin niya. Upang maalis sa tiyan ni Joseph ay itinanam niya doon. Si Dino ang nagmura kay Joseph kay Tame Head. Hindi lang siya manloloko kundi isang masamang kontrabida. Niloko niya si Ma'am Jessica kaya naman nagtiwala siya at pinayagan siyang maging assistant niya. Paanong sino man ang maglalakas loob na magpagamot sa Healthy Land kung ang gayong tao ay may kakayahang sumumpa? Ito ang kanyang killing move. Naniniwala si Andrew na tiyak na magbabago ang isip ni Joshua pagkatapos marinig ang kanyang expose. Walang sino man ang magnanais na maugnay sa isang taong may kakayahang magpakawala ng gayong masasamang sumpa. Sa pamamagitan ng pagtatatak kay Dino ng gayong kasuklam-suklam na pagkakakilanlan, walang alinlangang lalayuan siya ni Joshua. Pagkatapos ng lahat, ang The Grants ay isang kilalang pamilya, at ang pakikisalamuha sa isang taong kilala sa mga sumpa ng Tame Head ay magiging isang mapanirang dagok sa kanilang reputasyon. Pagkatapos gumawa ng ilang tawag sa telepono, nakuha ni Anthony ang mga detalye ng nangyari sa Healthy Land noong nakaraang araw. Walang sino man ang nakaligtas ng hindi sinasadya, sa harap mismo ni Master Joshua. Nadama ni Anthony ang isang krisis dahil hindi kailanman nagpakita ng ganoong pabor si Joshua sa sinuman sa kanyang mga alagad. Kailangan niyang tanggalin ito walang sinuman. Kabanata 15 ang katibayan ni Jennifer. U.S. Malayo kay Master Joshua, o sa kanyang posisyon bilang nangunguna kay Joshua. Alagad ay nasa panganib. Matapos maisip ang kanyang mga iniisip, mariing nagsalita si Anthony, "Guro, ikaw nga. Ang ika-48 na inapo ng aming pinarangalan na angkan. Ikaw ang iginagalang presidente ng Estela Medical Association at ang iginagalang na pinuno ng The Grants family.
Ang pakikasama sa isang mababang buhay na gumagamit ng mga sumpa ng tame head ay magiging mas mababa sa iyo. Ito ay hindi angkop sa iyong katayuan, at masisira ang reputasyon ng pamilyang The Grants. Kabanata 16 Ang reputasyon ng pamilya. Tinuturuan mo ba ako kung ano ang gagawin? Ang tanong ni Joshua ay nagdulot ng panginginig sa gulugad ni Anthony, na nagtulak sa kanya na mabilis na tumalikod, "Hindi, ako. Hindi maglalakas loob." Natahimik si Anthony, ngunit naniwala siyang isinasapuso ni Joshua ang kanyang mga salita. Ang reputasyon ay palaging pinakamahalaga sa kanyang Panginoon. Hindi niya hahayaang madungisan ang kanyang magandang pangalan alang-alang sa walang tao. Lalong lumalim ang pagkunot ng noo ni Joshua, at naging mabagsik ang ekspresyon nito, na ikinatuwa ni Anthony sa loob. Nagalit ang kanyang amo, at si Dino ay napahamak. Kinuha din ni Andrew ang mga pahiwatig at, habang gustong magsalita, ay napigilan ang tingin ni Anthony. Si Joshua ay matalino at hindi nangangailangan ng pagtuturo mula sa iba. Anumang karagdagang input ay maaari lamang magpalala ng mga bagay. Gayunpaman, nabahala si Joshua sa posibleng reaksyon ni Jessica sa mga larawan, dahil madalas na sensitibo ang mga babae tungkol sa mga bagay na iyon. Bilang isang tapat na alagad, tungkulin niyang tulungan ang kanyang amo. Hinayla ni Joshua si Dino at tahimik na nagtanong, "Guro, talagang ginugulo mo ba ang babaeng iyon sa high-speed train?" "Ganyan ba akong tao? Ito ay isang hindi pagkakaunawaan." "I see, misunderstanding. Alam ko na. Sa napakagandang asawa, paano mo magagawang mostiyahin ang ibang babae?" Napapanatag sa sagot ni Dino, naglakad pabalik si Joshua kay Jennifer. "Ang iyong mga sinasabi na si Master Dino ay nang molestya sa iyo sa tren batay lamang sa 1/3, 2/3. Ang mga larawang ito at dapat na mga talaan ng chat ay walang mapatunayan. Kailangan mong magbigay ng mas maraming ebidensya. Hindi ba malinaw sa mga litratong ito? At ako ang biktima. Ang ebidensya. Nagsasalita para sa sarili. Lahat ng tao dito ngayon ay isang Delvin Hub business elite. Hindi sila bulag. Kung ikaw, Master Joshua, ay protektahan siya, ito ay magiging kaalaman ng publiko. Walang sino man ang maniniwalang masisilungan mo ang gayong pervert, dahil sa katayuan mo. Kung talagang ginawa ni Master Dino ang inakusahan mo, agad kong ihihinto ang pakikipagtulungan ng Healthy Land sa TMO. Kung siya ay inosente at sinisiraan mo siya, kailangan mong humingi ng tawad sa kanya. Kung inosente siya, luluhod ako at hihingi ng tawad. Ngunit kung siya ay nagkasala, dapat siyang lumuhad sa harap ko at sampilan ang sarili, humihingi ng tawad hanggang sa mapatawad ko siya." Gustong crush ni Jennifer si Dino at gawing katatawanan ni Delvin Hub, isang pariah. Si Joshua, habang tumatagal, ay tumingin kay Dino. "Master Dino, ano ang sasabihin mo?" "Sumasang-ayon ako." Ang paniniwala ni Joshua sa pagiging inosente ni Dino ay pinalakas ng kanyang pagsang-ayon na tugon, kaya tinanong niya si Jennifer, "Saang flight ito, at saang upuan mayroon ka?" "Ito ay Flight G888, at ako ay nasa upuan 2A." Kinuha ni Joshua ang phone niya at nag-dial ng number. "Malaking Mac. Kailangan ko. Isang pabor, maaari ka bang kumuha ng security recording para sa akin?" Ang pangalang Big Mac ay nagpabilib kay Jennifer. Joshua, ang pinuno ng The Grants, isa sa 8 dakilang pamilya at pinuno. Kabanata 16 Ang reputasyon ng pamilya. 3/3. Medikal na opisyal, ay nagkaroon ng gayong kapangyarihan. Sa pamamagitan lamang ng isang tawag sa telepono, nakipag-ugnayan siya sa taong kumokontrol sa buong sistema ng aviation, na tinatawag na Big Mac, ng mga kaibigan dahil sa kanyang naiulat na pagmamahal sa hamburger. "Hintayin mo lang na pumasok ang surveillance video, tapos humanda ka na sampilan mo ang sarili mo sa harap ko," she taunted. Kabanata 17 Ang ating ibinahaging karangalan at kahihiyan. Mababa ang tingin ni Jennifer kay Dino na may paghamak sa isang reyna, lubos na tiwala. Walang alinlangan sa kanyang isipan na sadyang itinapon niya ang singsing na iyon sa ilalim ng kanyang upuan sa eroplano para samantalahin siya. Alam na alam niya ang baluktot na intensyon ng mga ganoong lalaki.
Ang kumpiyansa ni Jennifer ay nagpatibay sa paniniwala ni Brittany na si Dino ay talagang isang hamak. Sa hindi inaasahang pagpapakita ni Joshua, TMO. Nagkaroon ng pagkakataong makabangon mula sa kalagayan nito. Kung ang pakikipagtulungan ng TMO na may healthy land ay nahulog dahil kay Dino, inilagay ang kumpanya sa panganib muli, iyon ay hindi mapapatawad. Kinailangan ni Brittany na pumasok at itigil ito. Master Joshua, hindi mo hahayaang makagambala ang mga kilos nitong walang sinuman. Pagtutulungan ng TMO. Maaaring siya ang aming bagong katulong, ngunit hindi pa siya opisyal na na-induct. Ang kanyang pag-uugali ay hindi sumasalamin sa TMO. Si Master Dino ay hindi nauugnay sa TMO. Tumingin si Joshua kay Jessica. Nagtatanong, ito ba ang iyong opinyon? Si Dino ang katulong ko, at ako mismo ang namamahala sa kanya. Ang kanyang mga aksyon ay hindi lamang kumakatawan sa akin kundi pati na rin ang buong TMO. Kung talagang ginawa niya ang ganoong bagay, handa akong humingi ng tawad kay Jennifer sa tabi niya. Ang matapang na deklarasyon ni Jessica ay ikinagulat ng lahat na naruroon. Nagkatitigan sila, hindi makapaniwala sa narinig. Wala ba siya sa isip niya? Si Andrew, nang makita ang intensyon ni Jessica, ay nilapitan siya at pinaalalahanan siya ng nakangisi, Ma'am Jessica, naiintindihan ko po na nagsusugal ka dito. Ngunit ang gayong taya batay sa isang mababang buhay ay hindi katumbas ng halaga. Kapag dumating na ang surveillance video, malalaman na ang katotohanan. Ito ay isang taya. Kabanata 17 ang aming ibinahagi paano. Two halves. Siguradong matatalo ka. Hindi matalinong itaya ang kinabukasan ng TMO, maging ang buong pamilya Matthews, sa mababang buhay. Si Dino ay talagang hindi isang pervert. Bagamat matigas ang pahayag ni Jessica, sa loob-loob, siya ay sumalungat. Nakilala lang niya si Dino. Ilang araw at halos hindi niya naiintindihan ang kanyang determinadong paninindigan. Nagmula sa kawalan ng pagpili. Ang presensya ni Joshua at ang pakikitungo ng TMO sa Healthy Land ay naging posible sa pamamagitan ng relasyon ni Dino kay Joshua. Kailangan niyang magtiwala sa kanya. Kailangan niyang tanggapin ang sugal. Natuwa si Joshua sa kanyang paninindigan, at kumbinsido na rin siya ngayon. Babae siguro ni Dino si Jessica. Ang mga mag-asawa lamang ang maaaring tumayo ng magkasama. Ganito sa mga ganitong sandali. Lumipat si Jessica sa tabi ni Dino, mukhang seryoso, you better not let me. Pababa. Kung hindi mo ako binaygo, natural, hindi rin kita pababayaan. Naantig si Dino sa tiwala nito sa kanya. At this rate, she should fall for him soon, right? Kapag ginawa niya ito, tunay na siya ay pakakasalan niya, at ang The Grass of Seal Dragon, na ipinangako bilang isang regalo sa kasal, ay magiging kanya. Ang buhay niya noon. Sa isang landas na maliligtas. Nandito na ang surveillance video. Para maging malinaw at mapagtibay si Master Dino, ipu-project ko ito sa big screen. Pinahanda ni Joshua ang mga tauhan ng video. Habang nag-iinat si Dino, nahulog ang singsing na nakasabit sa kanyang leeg bilang pendant at gamulong sa aisle, na tuluyang huminto sa ilalim ng upuan ni Jennifer. Nang mapansin na tumatagilid ang eksenang pabor kay Dino, mabilis na itinigil ni Joshua ang video. Kabanata 18 isang pusta. Nakita na ng lahat, malinaw na ang mga katotohanan. Aksidente nga ang singsing na aksidenteng nahulog sa leeg ni Master Dino. Ang singsing na nasa ilalim ng paa ni Jennifer ay nagkataon lang din. Master Joshua, ito ba ang tinatawag mong fairness? Kahit aksidenteng nahulog ang singsing, aksidente pa rin ang pagkahulog nito sa paanan ko. Pero nang kunin niya ang singsing, itong walang sumilip sa ilalim ng palda ko. Anuman ang layunin, hindi nito binabago ang katotohanan na hinaras niya ako. Masigasig na nakipagtalo si Jennifer, at sinuportahan ni Andrew ang kanyang kaso. Master Joshua, isa kang respetadong tao. Ngayong nailabas na namin ang surveillance video, bakit hindi hayaan ang lahat na makita ito ng buo? Kung hindi nakikita ang lahat ng ito, hindi tayo makakapaghusga ng maayos. Kung talagang isang disenteng lalaki itong walang tao,
Kahit na napunta siya sa paanan ni Jennifer para lang kunin ang singsing na iyon, hinding-hindi na siya tumangala. Kung gagawin niya iyon, masisira ang iyong reputasyon na tawagin itong bastos na si Master Dino at tanggapin ang isang hamak na tao bilang kaibigan. Hindi makapaniwala si Andrew na mapipigilan ni Dino na silipin ang palda ni Jennifer. Kahit sinong normal na lalaki sa ganoong sitwasyon ay hindi may iwasang sumulyap. Kahit siya, si Andrew, na nakatagpo ng hindi mabilang na magagandang babae, ay malamang na magnakaw ng pagsilip sa gayong mga pangyayari. Paanong si Dino, isang walang tao sa kanayunan na bihirang makatagpo ng magagandang babae, ay makakalaban sa isang pambihirang pagkakataon? Mr. Andrew, nang walang malinaw na mga katotohanan, ginagamit mo ang mga insulto tulad ng pervert, upang tukuyin si Master Dino. Ikaw mismo ay hindi mukhang isang napaka-disenteng tao. Kung lumabas na inosente si Master Dino at hindi sumilip, you'll have to do. Kabanata 18 Lumuhad ka tulad ni Jennifer at humingi ng tawad sa kanya. 23. Bakit mo ipinagtatanggol itong walang sinuman, Master Joshua? Paano ang tungkol sa isang taya? Ano ang mga pusta? Pagkatapos lumabas ang katotohanan at kung wala talagang pervert na ito, dapat makipagsosyo ang Healthy Land sa Armcorp at magdagdag ng 100 bilyon sa puhunan. Kung hindi siya, kung gayon gaya ng sinabi mo, sasamahan ko si Jennifer sa pagluhod sa harap niya at paghingi ng tawad. Tinanggap. Sumang-ayon si Joshua, pagkatapos ay itap ang kanyang telepono upang ipagpatuloy ang pag-play ng surveillance clip. Lumapit si Dino kay Jennifer, mabilis na yumuko, at sa kabila ng suot nitong miniskirt, itinuring siyang non-existent. Ang kanyang focus lamang sa ang singsing. Matapos ang pagsigaw ni Jennifer at pagkuha ng mga larawan gamit ang kanyang telepono, sa wakas ay itinaas ni Dino ang kanyang ulo, ngunit sa buong proseso, ang kanyang tingin ay hindi kailanman lumihis sa singsing. Nang matapos ang video, nabunyag ang katotohanan. Hindi kaya ni Jennifer. Maniwala ka hindi pa sumulyap si Dino kahit isang beses. Kailangang tumawa ni Jessica. Well, it turns out this guy really is quite the Ginoo. Bamantong hininga siya sa loob, tumataas ang tingin niya kay Dino. Makabuluhang. Sa mga ganoong sitwasyon, ang mga lalaking hindi kayang gawin. Talagang bihira ang hitsura. Ngunit hindi ito dahil sa maharlika ni Dino. Sa halip, ang The Ring of Seven Dragons ay sadyang masyadong mahalaga sa kanya, na kumakatawan sa kanyang mismong puwersa ng buhay, na nangangailangan ng lahat ng kanyang atensyon sa sandaling iyon. Kabanata 18 Isang pusta. 3/3. Walang kamalay-malay sa nagbabagong damdamin ni Jessica, hindi rin napagtanto ni Dino na ang kanyang hindi sinasadyang pag-uugali ay hindi sinasadyang nagpalakas sa kanyang positibong pananaw, na nagdala sa kanya ng isang hakbang na mas malapit sa pagkuha ng The Grass of Sealed Dragon. Ngayong tapos na ang video at lumabas na ang katotohanan, Mr. Andrew, Jennifer, mas mabuting lumuhad kayong dalawa at humingi ka agad ng tawad kay Master Dino. Kabanata 19 na lumuhad. Hindi siya karapat-dapat. Lumuhad sa harap ng walang tao. Sa presensya ng napakaraming tao, ang lumuhad sa isang walang tao mula sa kanayunan. Ang pag-iisip lamang ng ganoong kaiyahiya at katawa-tawa gawa ay lampas Jennifer's pagtanggap, at natural, ayaw din ni Andrew. Sa pagmamasid sa kanilang kawalan ng pagkilos, si Joshua ay naging naiinip. Bakit wala ka pa? Lumuhad pa para humingi ng tawad kay Master Dangel. Lumuhad. Bakit tayo luluhod? Ako ay isang pangulo. Dapat ba akong lumuhad sa kahit sino? Worth it ba siya? Nagkasala ka kay Master Dino, at dapat mong tuparin ang iyong pangako sa pamamagitan ng pagluhod at paghingi ng tawad. Isa lang siyang tanga sa kanayunan. Nagkamali man ako sa kanya, iyon ay dahil sa magandang kapalaran na makatagpo ako. Ngayong napatunayang inosente na siya, kung alam niya kung ano ang makakabuti sa kanya, dapat siya na ang lumuhad para magpasalamat sa akin. Humakbang din si Andrew. Si Master Joshua, ako o si Jennifer, mga miyembro ng mataas na lipunan ng Delvin Hub, ay hindi maaaring tumanggap ng pagluhod sa isang walang tao. Napatunayan na natin ang kanyang pagiging inosente, na dapat ituring na isang awa.
Ang karagdagang paggigiit sa bagay na ito ay kawalang galang sa iyo, Master Joshua. Dito, nilingon ni Andrew si Dino at pinagalitan, bakit nakatayo ka pa dyan? Lumuhod ka agad para magpasalamat kay Master Joshua. Ang kanyang intervention ang siyang naglinis ng iyong pangalan. Mas matalino si Andrew kaysa kay Jennifer. Alam niyang hindi ito magiging makatotohanan. Kabanata 19 na lumuhod. Hindi siya worthy. Para lumuhod si Dino sa kanya, kaya binalak niya na paluhod si Dino kay Joshua. Sa pamamagitan ng pagpwesto sa kanyang sarili sa tabi ni Joshua, kung si Dino lumuhod kay Joshua, ito ay kasing ganda ng pagluhod sa kanya, isang pagpapahayag ng karunungan sa pananaw ni Andrew. Ang walang hiyang ginawa ni Jennifer at Andrew ay ikinagulat at ikinagalit ni Joshua. Nakakahiya kayong dalawa. I swear, kung wala kayong luluhod kay Master Dino para humingi ng tawad, maglalabas ako ng utos na i-blacklist ang inyong mga pamilya. Walang negosyong nakikipagnegosyo sa The Grants ang dapat makipag-ugnayan sa iyong dalawang pamilya. Puti ang mukha nila sa takot, natulala sina Jennifer at Andrew. Wika ni Joshua. Ang Grants ay hindi kailanman nag-blacklist ng sinuman. Ngayon, for a nobody, nagbabanta si Joshua na i-blacklist ang mga negosyo ng kanilang pamilya. Dahil ang yaman ng The Grants ay kaga ng yaman ng mga bansa at ang kanilang mga daliri sa bawat pie, ang mga pangunahing korporasyon ng Delvon Hub ay lahat ay may kaugnayan sa negosyo sa The Grants. Kung naka-blacklist, hindi maiiwasan ang pagkabangkarote. Binaril ni Andrew si Dino ng isang makamandag na titig, na nananabik na lemunin siya ng buhay. Pagkatapos ng maikling pag-iisip, namulat siya. Ang mga ginawa ni Joshua ay hindi dahil sa hindi niya ito pinahahalagahan kundi upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Sinabi ni Joshua sa simula na siya ay isang notaryo publiko lamang. Ngayong malinaw na ang katotohanan, kung hindi sila lumuhad ni Jennifer, nangangahulugan ito ng kawalang galang kay Joshua. Sa pagsasakatuparan na ito, ang kahihiyan ng pagluhod ay naging hindi gaanong kaiyahiya, hindi ang pagyuko kay Dino kundi sa kapangyarihang taglay ni Joshua. Nang umalis si Joshua, nagpasya si Andrew na humingi ng kabayaran kay Dino para sa anumang dignidad na nawala ngayon. Si Dino ay isa lamang walang tao. Paano niya nagawang paluhudan siya? Kabanata 20 Hindi ako lumuhod. Nangangatog ang mga tuhod ni Andrew habang nakaluhod sa harap ni Dino, isang nakakagulat na panoorin para sa lahat na nanunood. Ang panganay na anak ng The Armstrongs at presidente ng Armcorp na lumuhod sa harap ng isang talunan. Kung may lumabas na balita, sasabog ito sa buong Delvon Hub at magiging headline ng balita. I'm sorry, sabi ni Andrew, humingi ng tawad sa harap ng lahat. Ang presidente ng Armcorp ay humihingi ng paumanhin sa isang walang tao. Ito ay isang pangyayari na hindi paniniwalaan ng sinuman ang hindi nasaksihan mismo. Nilingon ni Joshua si Jennifer, malamig na nagtanong, ikaw? Ayaw lumuhad ni Jennifer, pero nagawa na ni Andrew. Maging ang Armstrongs ay hindi napigilan ng banta ng pagiging blacklist ng The Grants. Napunit sa pagitan ng pagsuwi at ng matinding banta, si Jennifer ay wala choice kundi lumingon kay Dino. May puso ka ba talaga na paluhod ako? Gusto mo ba talaga akong ipahiya sa publiko? Sa kabila ng pagpapawalang bisa sa kanilang pakikipag-ugnayan, siya ay minsang naging kasintahang babae. Sa pagtatanong sa kanya nito, si Jennifer ay binibigyan ng pagkakataon si Dino na mag-isip muli. Kahit na wala na siyang paraan upang muling isaalang-alang, umaasa siya na akitin si Dino para iligtas siya nito. Oras. Si Dino ay nanatiling hindi natinag sa kanyang katusuhan, na tumutugon ng may malamig. Walang pakialam na tono, oo naman. Lumuhod. Habang nilalamon ng puot si Jennifer, nakaramdam siya ng pang-iinsulto sa pamamagitan ng pagtatangkapang ang ay-ugoy ang isang walang tao at makatanggap ng ganoong tugon. Hindi ako luluhod. Idineklara niya na humakbang palayo sa kanyang mataas na takong. Walang makapagpipilit sa kanya na lumuhod sa isang walang katulad ni Dino, talagang wala. Kabanata 201 Hindi luluhod. Two halves. Pinagmamasdan ng umaatres na figure ni Jennifer, hinayaan ni Dino ang sarili ng isang maliit na ngiti.
She was quite amusing, naisip niya. Si Joshua ay isang tusong matandang soro, ngunit naramdaman niyang maaaring may kwento sa pagitan ni Dino at ng babaeng iyon. Matapos kumpirmahin kay Dino na walang makabuluhang bagay, bigla niyang binanggit, dahil wala siyang kinalaman sa iyo, dapat ba nating i-blacklist si Zenbite at gawin siyang bangkarota sa isang gabi? Hindi na kailangang mag-abala sa isang babae, sagot ni Dino. Kahit pinupuntirya ka niya, hindi ka nagtatanim ng sama ng loob. Hindi ka ba natatakot na ang pagpapasaya sa kanya ay magpapatapang lang sa kanya? Gusto mo pa bang pag-usapan ang mga formula ng gamot sa akin? Siyempre, gusto ko. Nang matapos ang pagpirma at ang natitirang mga gawain ay ipinagkatiwala sa kanyang mga nasasakupan, nilapitan ni Anthony si Andrew, na mukhang talo at sakit sa tiyan. Mr. Andrew, parang hindi ka masyadong masaya, Anthony observed. Anthony, nandito ka ba para kutsain ako?